Pagod ka na ba sa sitwasyon mo? Nakapos ang iyong kita at walang kita at all. Ito na siguro ang kasagutan na hinahanap nyo. Kung gusto nyo malaman kung ano to, panoorin nyo ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Ching Kitaan, also known as Mr. Ching Positive. Maraming salamat po sa pagtutok sa channel na ito. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please do click subscribe. Don't forget to click the bell button. Isama nyo rin pati yung all. At i-like nyo na rin tong video na ito. Pagdating po ng mga bagong videos, manonotify po kayo kaagad. Alam po namin na talagang napakahirap po ng kalagayan at ng sitwasyon na na pag pinagdadaanan po natin na wala tayong kita, nawalan tayo ng trabaho, nalugi ang ating negosyo, at ang tanong parati is, paano tayo magsisimula muli? Itong isang natutunan ko sa buhay, na talagang we need really to move on. Hindi po pwede talaga tayo nakapause or forever na nakastuck na lang sa ganitong sitwasyon. Because ang mga bills hindi po tumitigil. Ang gastos hindi tumitigil. Ang due date na parating ng parating. Ang due date ng kuryente, tubig at upa. At syempre, life needs to move on. That's the reason why I would like to share with you in this opportunity the 8 things you need to stop doing in order to improve your life. Gusto mo ba mag-improve ang iyong buhay? Ito na po yung kasagutan. Ito yung mga 8 bagay na hindi natin dapat gawin. Number 1 thing that you need to stop doing, stop thinking negative. Ay, kailangan po. Iwasan po. Kung gusto nyo talaga mag-improve ang ating buhay, mag-level up ang ating buhay, madagdagan ang ating income, tigil nyo po yung mga negative na yan. Like for example, sa hirap ng buhay ngayon, paano kung makahanap ng trabaho? Imbis na maghanap ka ng solusyon, naghahanap ka ng problema. Diba, iniisip mo, gusto kong magnegosyo, gusto kong mag-sideline, paano kung malugi? Paano kung hindi ako kumita? Paano kung imbis ako kumita? Negative lahat ang pumapasok Pag negative lahat ang pumapasok, walang mangyayari. You cannot win in life with a what? A defeated mindset. You cannot be positive with a negative what? Mindset. Kaya nga ito lang pakiusap ko po sa inyo. Gusto nyo bang maging positive? Stop feeding yourself with negative news. Yun po, ang dami pong mga balita, parati pong mga balitang pinapakinggan po natin, mga nega. Kung ano po nangyayari po, kung ilan na po ang taong apektado, kung ano yung theory at conspiracy theory, paano ba nag-umpisa tong virus na ito? Ano ba yan? Lalo po natin tinatakot ang ating sarili at di lang yan. Sa totoo lang, kahit na malaman yung mga storya, meron ba tayong solusyon? Hindi. If you're not part of the solution, you're part of the problem. So that's the reason why, stop negative thinking na. Huwag na tayo makinig sa mga bad news, sa mga negative news, at sa mga fake news na yan. Kaya nga, bawal lumabas. Bawal lumabas. Bawal lumabas. That's number 1. Number 2, stop feeling like a loser. Yes. Kailangan po, wag natin isipin na talagang tayo po talunan. Yung parang feeling natin, kawawa tayo, nireject po tayo, walang mangyayari sa buhay natin. Yes, alam kong mahirap ang ating pinagdada. Yes, alam kong talagang sakripisyo itong ginagawa po natin. Pero yun na nga Diba, mahirap na nga kalagayan mo, pinapahirapan mo pa. At saka yun nga, huwag mo na sabihin sa anak mo, anak, ano ka ba? Ang gastos-gastos mo. Hindi mo ba alam na mahirap lang tayo? Naku. Ito lang po, kung pwede lang sumagot ang inyong mga anak nyo. Nay, tay, ramdam na. In other words, may sugat na, kinutkot mo pa. Kaya kailangan po, wag po tayo feeling natin na kawawa po tayo. Gumawa po tayo ng paraan para tayo makaahon. Number 3, stop relying on others. Ay nako, please lang, ako nakikiusap. Wag tayo masyadong umasa sa mga ibang tao na number 1, do not expect people to solve your problems. Yun po. Stop expecting na kunyari may problema tayo sa buhay, ipapasa natin yung problema at responsibilidad natin sa ibang tao. Diba? Lalo na kung kayo ay magkakapatid, may tinutulungan kayong magulang nyo. Diba? Huwag nyo iaasa lahat sa mga kapatid nyo na may kaya. Ika nga lahat tayo tumulong. Sila nga may kaya, sila dapat ang tumulong. Kung lahat yan iaasa mo sa isang may kaya, mahirapan na rin siya. Kasi baka hindi na rin niya kayang ibit-bitin ang lahat ng problema. Diba? Kaya that's the reason why we must start taking responsibility. Kumuha naman tayo, kung ano ba yung responsibility natin, dapat akuin din natin. Isa pang stop. Stop relying also for financial assistance from other people. Ang hirap po, ito lang po maniwala kayo. Napakahirap po ng kalagayan kung parating umaasa kayo sa tulong at ayuda ng ibang tao. Dahil wala kang choice.
Kahit anong sabihin sa iyo, kahit anong pag-aalipusta sa iyo, wala kang pipila ka na pakahaba. 'Di ba? Kaya mas maganda na tayo na gumawa ng paraan. Bumangon po tayo, mag-isip tayo ng pamamaraan kung paano tayo magiging self-sufficient na hindi talaga tayo aasa sa ibang tao. Ay guys, ito lang, baka sabihin nyo po sa akin na medyo hard po ako ng konti. No, from time to time po, na kailangan po may mga tao talaga na kailangan po magpaalala po sa atin. Alam naman po natin eh, pero minsan hindi natin lang ginagawa. Number 4, fourth thing that you need to stop doing to improve your life is what? Stop being lazy. Ay nako. Kailangan po talaga wag naman tayo tatamad-tamad. 'Di ba? Yung talagang walang ginagawa. Ay, sa totoo lang, hanga na hanga talaga ako ngayon sa mga tambay na walang ginagawa. Napakahirap pa lang ng ginagawa nyo na wala kayong ginagawa. Napakalaki pa lang ang sakripisyo. Saludo na ako. No, honestly, ito lang po. Papatawa lang. Alam mo, sa totoo lang, walang taong tamad. Bakit nga batugan ngayong kaibigan ko, palamunin lang tapos demanding pa. Alam mo, walang asawang tamad. Yun nga, ako nga bumubuhay. Ako na nga babae. Ako pa yung breadwinner. Walang taong tamad, pero maraming taong takot. Look at me. Hindi sila tamad, takot sila. Takot sila na mag-try ulit, takot sila maghanap ng trabaho ulit, takot sila magsimula ulit, kasi natatakot sila, baka pag nag-try sila, mag-fail sila ulit. Diba? May masasabi ng mga ibang tao. Kaya para wala na masabi, ayun na, tamad na lang ako. Wala na akong gagawin. Wala na. Yun po, yun ang reality. Let's go to number 5. Stop wasting your time on unproductive things. Naku, friendship. Lalo na yung panahon ngayon, ang dami nating oras. Huwag ka lang TikTok ng TikTok. Tan, 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 tan. Panay TikTok lang. Bakit? Binabayaran ka ba ng TikTok? Ikayayaman mo ba? Stop watching lang Netflix. Hinako naman, kumikita lang si Netflix. Okay lang na magpa-distress, pero kung yung oras mo nauubos dyan sa kakascroll lang ng mga social media na walang kakwenta-kwenta, naku, nauubos na 1 oras, 2 oras. Okay lang sana kung manonood kayo ng video na productive na tulad nito. Nadadagdagan ang iyong kaalaman. Natcha-challenge kita to bring out the best in you. Simple lang naman po Paano malaman kung productive ka? Oo. Dapat may resulta. Dapat may ganansya. Nag-i-improve ang buhay, productive ka. Pero pag ikaw, busy ka lang, hindi ka productive, busy ka lang. Number 16. The 6th thing that you need to stop doing in order for you to improve your life. Stop procrastinating. Nako, huwag mo na ipagpaliban pa yung mga bagay na kaya mo namang gawin ngayon, my friends. Kung kaya mo tapusin mo na. Huwag mo na ipabukas. Diba? Ang dami na natin gagawin bukas, tapusin mo na. Ngayon, lalo na marami tayong oras na sa bahay, na work from home pa lang. Di ba, hindi mo na kailangan bumiyahe, hindi mo na kailangan mag-commute, hindi mo na kailangan ma-traffic. Ngayon, ang dami nating oras. That's the reason why I'm more productive right now. Number 7 po. 7 thing that you need to stop doing in order for you to become productive. Stop associating yourself with bad influencer. Layuan yung mga taong talagang masama pong influensya po sa inyo. Layuan yung mga taong parang hilig na lang sa inyo. Mag-gaming na lang tayo. Mag-ML na lang tayo. ML, oo. Sirain natin ang kampo ng kabila. Atakihin natin. Ay, nako. Tigilan na natin yung mga taong parating nagyayaya po sa atin mag-online gambling. Diba? Uminom. Diba? Gumastos. Diba? Yung mga travel na lang kayo. Travel goals na lang kayo. Buti na walang travel goals kayo. Alam mo, sa totoo lang, itong mga taong sa inyo na talagang nag-i-impluensya po sa inyo, na talagang gastos na kayo ng gastos, nagiging unproductive. Alam mo, tandaan nyo to, bad company, corrupt good morals. Ulitin po natin yung 1 to 7 bago yung number 8 po. First thing that you need to stop doing is stop thinking negative. Number 2, stop feeling like a loser. Hindi ka kawawa, winner ka. Number 3, stop relying on others. Huwag ka aasa sa ibang tao. Number 4, stop being lazy. Hindi ka tamad, takot ka lang. Number 5, stop wasting your times on unproductive time. Be productive. Number 6 po, stop procrastinating. Gawin mo na kung anong kaya mong gawin ngayon. Number 7, stop associating yourself with bad people. Associate yourself with good people. And last but not the least, what thing that you need to stop? Okay? Stop wasting your money. Ay, nako. Stop wasting your money on unnecessary things. Yung mga hindi mo naman talaga kailangan pero gusto mo lang. Ngayon, napatunayan po natin sa pamagitan ng quarantine na ito na pwede pala tayong mabuhay na hindi kumakain sa labas, umiinom ng kape, ng milk tea, nagta-travel, bumibili ng bagong damit at sapatos. Yung mga bagay pala, hindi pala necessary. Tigil na po natin.
And you know what? Also, stop also on investing your money that you are not familiar with. Nako, lalo na kung kayo may pera na po at gusto nyo magnegosyo at gusto nyo mag-invest, pag hindi nyo alam, wag na wag kayo maglalabas ng pera. Never invest in something that you do not understand, no matter how profitable it may be. Bakit? Imbis na pagkakitaan mo yan na kumita negosyo mo, malulugi ka, imbis na lumaki ang pera mo, baka ma-pyramid ka pa at ma-scam ka. Ay, guys, nako, maniwala po kayo. Sa tagal-tagal ko na sa sa financial consultancy, ito po yung pinakamalaki. Ito lang, last story na lang po para mas magets nyo. Don't tune out. May isa akong kakilala na sumulat sa akin, isang OFW. 3 milyon ang kanyang perang inuwi. Ano po nangyari sa 3 milyon? May kamag-anak siya nang hikayat sa kanya na mag-invest ng 20% per month. So, ininvest po niya una 1 million po. Kumikita talaga ng 200,000. Naengganyo siya after 6 months. Tinodo na po yung 2 million. After 6 months po, tumakbo po yung kanyang pinag-investan. So, magkano po nawala sa kanya? 2.4 million pesos. Grabe. Guys, ito lang tanong ko sa inyo. Naniniwala ba kayo that prevention is better than cure? Yes! Di ba? Bakit mo kailangan magpaloko at magpa-pyramid, magpa-scam para malaman mo ito ay pyramid? I hope I have enlightened you in this short course natin. What are the 8 things that you need to do to improve your life? Sana naman may share nyo rin tong video na ito sa mga iba pang kaibigan nyo at mga friends nyo para matuto rin po sila. Do me a favor, paki-like lang po tong video na ito para tumaas pong ranking po natin sa YouTube. I-share nyo rin tong video sa ibang tao. I'm sure marami pong interesado. Gusto nila malaman ano bang buhay after this virus, after this community quarantine. So, makinabang din sila. This is Ching Kitan saying to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always Ching Positive. Sa lahat ng subscriber ni Ching Kitan, Ching Positive, please share it to your friends so that we'll hit the next 500,000 so to make it 1 million subscriber. Subscribe now here and don't forget to click the bell. See you, Manila. God first. Thank you for watching. If you want to keep on growing and to stay inspired, subscribe and hit the bell button to get notified. Always Ching Positive.